For today's video and for today's vlog, and meron na naman po sa atin nag-request. Pwede ba daw yung love song niya? Sa joke lang po yun, no? Ayan. So, shoutout natin si Jose de la Peña. Pwede bang mag-request? 12 volts, 3 valve, individual switch. So, thanks po. Ayan. So, gagawin po natin yung video na yan. Pero, bago ang lahat, so shoutout muna sa'yo, Jose de la Peña. Shoutout na rin natin yung mga master po natin yan, no? So, baka magtampo na sa akin to, si Mark Anthony Bolero, and then shoutout na rin natin si Jonas Lamas. So for today's video, gagawa nga po tayo ng individual switch with 3 valves. So simulan na po natin. Ayan, magsimula lang nga po tayo sa ating gagawing vlog na 3 valves and 3 switch. So bago tayo magsimula, konting tips and idea lang po tayo galing po sa libro. Ayan. So, sa libro guys, para malaman po natin, kasi ang sabi niya is DC. So, dito sa page number 4, dito sa aking libro, layout and estimate. So, napaka-importante dapat kasi marunong talaga tayo mag-estimate ng bawat circuito na gagawin po natin. Ito po yung purpose po nitong libro na to. Ayan. So, number 1, ayan. Number 1, direct current or DC. Tapos dito nakalagay, direct current, the DC electricity flows in one direction. The flow is said to be from negative to positive. The normal source of DC electricity is dry cell or storage battery. So, syempre dahil solar po yung ginagamit natin, ayan, ito yung ating battery. So, dito nagmumula yung ating 12 volts source, tulad po sa mga battery ng sasakyan. Ayan, mga battery po. Ayan, balik na po natin. And then, tips and idea kapag gagawa po tayo ng 12 volts light. So, dapat huwag tayong lalayo ng 10 meters long. Kasi by experience, talagang alam ko na kapag lumayo na po ng 10 meters long yung ating gagawin is hindi na po to iilaw ng maliwanag. Either hindi niya na po kasi maibibigay yung 12 volts nun kasi magdadrop na po yan. No? So, hindi na po siya stabilized na maging 12 volts. Magdadrop volts na po siya. Bababa na yung voltahe niya. Kaya hindi na po siya umiilaw ng maliwanag. And naapektuhan po yung kuryente. Kasi nandito rin yan sa libro. Kaso hindi na natin i-discuss kasi hahaba po tayo pag diniscuss ko pa po doon. No? Ang importante lang is maunawaan po natin. Ayan, no? Ayan, sa page 18, 1 to 9, ayan. Ang haba po paniwalag ng voltage and voltage drop. Ayan, so magsimula na lang po tayo. Yun is shortcut na lang na kapag humaba po ng 10 meters long, yung ating gagawin na ilaw na 12 volts mula dun sa ating battery is hihina na po yung ilaw. Ayan, para sa mga napapaliwanagan ko na rin yan, no? Yung mga nagagawan po natin, ba't nagtatanong sa akin, ba't ang hina daw kapag malayo na, yan po yung ating sagot. Ayan. At nasa libro po yan. Ayan, so magsimula na po tayo. Ayan, so meron po tayong tatlong receptacle na meron tatlong ilaw na 12 volts. Tapos, nilinyahan ko na po. Ayan, para mabilis po tayo. So, sa DC current is napaka-importante po ng polarity, positive and negative. Sa receptacle po, dito po natin ilalagay yung positive. Ayan. Tapos yung negative, yan po yung ground. Ayan. So, dapat, kung gagawa po tayo, is better para mas madali nating masunod yung polarity, gamit po tayo ng different color of wire. Pero pwede rin naman na hindi magkaiba yung kulay tulad po nito. Ayan, may technique lang naman po kasi dyan, no? Ayan, so sa aming mga baguhan, alam na po namin yan, no? Ayan, tapos, ito po yung ating supply. Ito yung ating supply na ilalagay po natin dito sa ating supply ng ating 12 volts dito sa aking solar setup. Ayan, so mayroon na po yung source or meron siyang electricity. Ayan, na 12 volts. Tapos, importante po dyan kapag gagawa po tayo ng 12 volts, medyo, pasensya na medyo mahaba, at least mapaliwanag po natin ng tama. So kapag 12 volts po yung ating gagawin, dapat po, meron tayo laging fuse. So, kung meron po tayong 9 watts na fuse, na ilaw, so meron tayong 9 watts times 3 is 27 watts. Dapat meron tayong 3 ampere na fuse.
Ayan. Kasi yung 3 ampere times po natin sa voltage sa system 12 volts, 36 watts na po. Kasi kung 2.5, ayan, 24 times 24 plus 6, nasa 30 watts lang. Nasa 30 watts lang po kapag 2.5. So dapat nakakalculate rin po natin, no. Ayan. So kapag tatlong ilaw, lagyan nyo na po ng 2.5 or 3 ampere. Ayan, no, para at least malinaw, no. Ayan, magsimula na po tayo. Pasensya na po, medyo mahaba po, at least nadidiscuss ko lang, no, yung by experience saka sa napag-aaralan po natin. So sa pag-connect po nito, ito napakasimple lang rin naman eh. Kung paano po natin ginawa yung sa 220 ganun rin, no. Kaso dito nagkaiba lang kasi kailangan mo siyang kabitan ng fuse. Ayan. Ayan. So itong may electrical tape, ito po yung negative. At yung fuse is lagi po yan nasa positive side. Kahit saan pa man na application, ang fuse is laging nasa positive side. So ngayon, tanggalin na natin kasi meron na tayo dito sa ating power supply. So wag nyo lang pong kakalimutan na magkabit ng fuse for safety protection. Mamaya papakita ko rin po sa inyo yan. So para umiilaw lang naman po yan, testing po muna natin, no? Ayan. Ito para malaman nyo rin yung sinabi ko kanina na kapag nagkamali po tayo ng polarity, hindi po iilaw yan. So ito po yung positive, ito po yung negative, ayan, yung may electrical tape. So kapag kinonect po natin ng tamang polarity, iilaw po yan. Ayan, iilaw po siya, no? Kapag tama yung polarity. Ayan, napailaw na po natin yung isang ilaw, no? Ayan, tignan natin sa camera. Ayan, umilaw na po. Pero kapag nagkamali po kayo ng polarity, ayan, ito yung positive natin, yung white. Kapag nilagay nyo po yan sa negative, ayan, at ang DC guys, hindi yan nakakakuryente. 12 volts lang po naman yan. Kahit hawakan nyo yan, pwede. Ayan, hindi po yan iilaw kapag nagkamali ng polarity. Ayan, kasi hindi po tama yung polarity o yung connection ng positive and negative. So pagpalitin po natin yan, ayan, para makita nyo po, no. Ayan, dahil tutorial is better mahaba para at least makuha nyo po, no. Ayan. So, iilaw po dito hindi pa rin. Ayan, kasi mali yung polarity ng isa. Ayan. So, ngayon, itama po natin ng polarity. Ayan. Kasi ito, na-experience ng iba to, kaya sinama ko na rin to dun sa ating nagpapaturo sa atin. Ayan. Ayan. Ayan, so umilaw na po yung dalawang ilaw. So ngayon, paano kung naman ganito? Same color ng wire. So ang gagawin nyo dyan guys, kakapain nyo lang po yan. Ayan. So kapag mali yung polarity, hindi po siya iilaw. So kapain nyo lang po siya kung saan po siya iilaw. Ayan, kaya iba, bago maglagay ng mga ilaw, naglilinya po muna. Ayan, yung mga technique dyan. Ayan. So gumana na po yung ating mga ilaw, gamit po yung ating 12 volts na source, yung ating battery. So ngayon naman guys, ayan, lagay na po natin siya sa switch. Ayan, nakapag-demo na po tayo ng polarity. Ngayon naman is switch. So sa application ng tanong mo, Sir De La Peña, ayan, Gregorio De La Peña, Jose De La Peña, ayan, sorry po, ayan. Sa tanong mo naman, yung gagawin mo, kung ilalagay po natin talaga to sa actual, so yung tatlong ilaw na to magkaka-separate na isa lang po yung connection, yung battery nga po, no. So sa switch, sa connection sa switch, paulit-ulit lang din po yung gagawin nyo dyan. So katulad po ng tinuro po natin dun sa 220 volts, yung isang supply, ayan, kabit po natin. Ayan, yung isang supply is nasa receptacle. Ang pinagkaiba nga lang po, kailangan mahanap po natin dito yung positive. So napaka-importante po nito na alam po natin kung saan po nakalagay yung positive. So yung positive po natin is nakakonect po dito. Dito. Ayan po yung positive natin, ito po yung negative. So dito nyo po ilalagay yung positive. At dito po yung negative. Ayan, yung round na yan. So ngayon naman, ayan, lagyan na po natin siya ng switch. Ayan, para matapos na itong vlog na to. Ayan. So, yung positive, i-connect lang po natin dito. Ayan.
Ayan, so syempre, yung positive natin dun sa battery, dapat meron yung fuse. Huwag na po natin kakaligtaan dyan. Tapos yung negative source naman po natin is nasa switch. Ayan. 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 Tapos, syempre, yung return, ikakabit po natin dito. Ayan. So, kahit tawakan mo yan, guys, hindi ka makukuryente dyan. Ayan. So, gumana na po yung switch sa common switch. Ayan, kasi in-request mo. So, ngayon naman, lalagyan mo ulit yan ng source. Ayan. Ayan. So, dito, ayan. So, itong light 2 o bulb 2, i-connect mo rin yung negative. Positive pala, sorry. Positive. Ayan. Tapos, kukuhanin mo yung switch. So, ikakabit mo na ngayon to sa supply ng switch. Huwag po dito Ayan. Dito sa supply pa rin. Tapos, i-connect mo. Ayan. So, kahit hawakan mo, hindi ka makakuryente dyan, promise. Ayan. Tapos, i-connect mo siya dito. Ayan. Tapos, i-switch mo. Ayan. So, sabi ko sa iyo, tulad na kanina, is paulit-ulit. So, ngayon, ito yung nagiging problema. Magkaiba yung kulay. So, ngayon, kaya iba, naglalagay muna sila ng supply, tapos kinakapalang po yan. Ayan. Para mahanap po yung positive and negative. Ayan, napundi yata. Or natanggal. Natanggal lang po pala. Ayan, natanggal lang siya guys. Kasi hindi siya masyadong mahigpit. Pero sa 12 volts, napaka-importante na dapat maigpit o tight yung pagkakabit mo para wag pong masunog. Kasi para maiwasan po yung loose connection. Ayan. So, kapain nyo lang to. Ayan, kapain mo lang. Ito yung positive natin, yung white. Tapos, ito po yung negative. So, kapain nyo lang po yan, Kapain mo lang yan. Ayan, di ka makakuryente dyan, promise. Ayan, ako, hinahawak-hawakan ko lang, Ayan, Ayan, iilaw na siya. So, ito yung positive mo. Ayan. Tapos, ito na naman ang iyong switch. Ayan. Common na switch na may nagsasabi, hindi daw pwede. Pero based on my experience, pwede po yan. Ayan, tapos, ikakabit nyo po dito sa negative naman. Ayan, negative. Tapos, i-connect po natin sa supply dito. Sa ilaw na yan. Ayan, nag-ilaw na siya kasi naka-switch na siya, Ayan. Off po natin. Ayan. So, ito yung request mo. 3 bulb, individual switch. Dumami nga lang po yung wire. Pero sa ayan, napailaw na po natin yung 3 bulbs, 3 bulb and 3 switch. Ayan. So, ito yung pinaka most important yan, kapag gagawa po tayo. Sa isang electrician, lagi naming nasa isip yung always safety first. So, paano kung halimbawa nagkaroon ng problema, nagkaroon ng short circuit, dapat is magbe-break yung fuse. Kaya napaka-importante po ng fuse. So, yung mga ilaw naman natin guys, meron naman yan protection kapag napundi yan. Hindi na lang po yan iilaw at hindi yan magkakos ng sunog. Pero dapat yung linya is dapat always safety first. Yun pinaka-importante para maiwasan po natin yung sunog. So, example po natin yan. Ito yung positive and negative, yung white and black po natin. So, ngayon, kung halimbawa nagdikit po, may dumaan na daga, nangat-ngat ng ipis, ito lang nangat-ngat ng ipis, o nagkaroon ng problema, nagkaroon ng loose connection, tapos nagdikit yung wire. Ayan lang po yun mangyayari. Magba-blackout lang po tayo dahil meron tayong protection na fuse para iwas sunog. So that's for today's video.